Magandang araw po sa inyong lahat, mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin tungkol sa karanasan ni Ka Emong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Lumusot kami ni Lito sa storage room at dali-daling tumakbo sa hallway, papababa sa first floor, hanggang sa mapahinto kami sa isang hagdan. Pareho kaming hinihingal noong huminto. Takot at kaba ang nararamdaman namin noong mga pagkakataong iyon. Kahit wala pang kaide-ideya si Lito sa nangyayari, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil sinusunod nito ang lahat ng mga sinasabi ko, kaya hindi ako masyadong nahihirapan sa aking ginawa. Gayunpaman, nalulungkot pa rin ako dahil hindi ko nagawang alisin ang sumpa kay Glenda. Malamang ay patuloy pa rin itong magdurusa dahil sa dalang sakit ng mangkukulam. Sana nakinig na lang pala ako kay Agum. Hindi sana ako nagigilty na hindi ko nagamot si Glenda. Kaya naman, naisip kong balikan uli si Glenda upang tapusin ang aking nasimulan. Pagkatapos ng nangyari, ay pumasok na kami ni Lito sa eskwelahan. Hindi kami nagkikibuan sa klase hanggang sa matapos ang second subject. Kumain kami sa kantin habang pinag-uusapan ang mga nangyari. Nahahalata ko pa rin kay Lito ang magkahalong takot at kaba. Subalit sinabihan ko siyang kumalma muna para maipaliwanag ko ng maayos ang lahat. Noong tapos na kaming kumain ay nagsimula na akong magkwento. Mabuti at wala kaming teacher sa sunod na subject, kaya mahaba ang oras namin para tumambay sa kantin at mag-usap. Sinimulan ko na nga ang pagkikwento kay Lito simula sa pagkakakilala ko kay Agum, pati na ang misyon ko sa bundok na pagkuha ng agimat at kung ano-ano pang mga pinagdaanan kong pagsubok. Pero matapos ko iyong maikwento lahat sa kanya, ay tila hindi pa rin ito kumbinsido. Biniro pa nga ako na kung gumagamit na raw ba ako ng bawal na gamot dahil kung ano-ano na lang daw ang naiisip ko. Sabi ko sa kanya na sige, sa kinahapunan ay may ipapakita ako sa kanya na isang malaking patunay na totoo lahat ng mga sinasabi ko. Tumawa naman siya at sinabing baka kung anong bato raw ang ipapakita ko sa kanya at sasabihing isa iyong agimat na naman. Hinayaan ko lang siya na pagtawanan ako. Tutal may plano na nga ako para maniwala siya. Kinahapunan noon, inaya ko si Lito sa likuran ng school campus dahil may ipapakita akong patunay sa kanya. Kampante naman siyang sumama, natatawa-tawa pa nga. Alam ko sa mga oras na iyon na kaunti na lang ang estudyante sa loob ng campus at kung magsisigaw man si Lito, baka wala na rin makarinig, lalo na at maraming punong kahoy sa likuran ng campus namin at nakapader din iyon. Emong, ano ba yung ipapakita mo sa akin? Bakit kailangan pang lumayo? Pwede namang sa CR mo na lang yan ipakita para hindi rin makita ng iba. Sabi ko naman, hindi pwedeng sa CR ha, hindi tayo magkakasya. Ha? Bakit naman hindi? Kasya naman ang tatlo na kasing laki natin sa CR. Ay naku, wag mo na nga akong pagpaliwanagin. Tara, doon na tayo sa likuran ng punong iyon. Uwi ka ko pa, sabay turo ng malaking puno ng rimas. Pagkarating roon, oh, ano na? Ilabas mo na Emong para makauwi na tayo. Sasabihin na naman ni nanay na naggala na naman tayo bago umuwi. Pumikit ako, saka nagsalita sa isipan. Agum, magpakita ka nga muna dito sa amin ng kaibigan kong si Lito para maniwala siya sa mga sinasabi ko. Sumagot naman si Agum. Sigurado ka dyan Emong, baka hindi niya kayanin. Oo, sigurado ako. Sige na, para makauwi na rin kami agad. Sagot ko pa. At hindi na ako sinagot ni Agum. Pagkamulat ko ng mata, ay naroon na si Agum sa harapan namin.
Nakita kong nanlalaki ang mga mata ni Lito at nakatulala, habang unti-unting pumuputla ang mga labi, kasabay ng paghingal na animoy tumatakbo. Emong, may halimaw! Nanginginig na boses pa nito. Sabi ko naman, huwag kang matakot, Lito. Siya si Agum, yung sinasabi kong gabay ko. Isa siyang mandirigmang engkanto. Siya ang tumutulong sa akin doon sa mga naging lakad ko. Noong una ay tawa ako ng tawa sa reaksyon ni Lito. Parang gusto na yatang humiwalay ng kaluluwa niya sa katawan. Pero hindi rin nagtagal ay napalitan na iyon ng pag-aalala. Dahil hindi na gumagalaw si Lito habang makikitang nanginginig ang kanyang mga kamay. Uy, Lito, relax ka lang. Mabait yan si Agum at walang dahilan para matakot ka sa kanya. Wika ko pa at tinatapik siya ng marahan sa balikat. Uy, ano na? Magsalita ka? Wika ko pa nang bigla siyang nagsisigaw at tumakbo. Agad ko naman siyang hinabol dahil baka makarating pa sa bahay nila at doon mag-hysterical. Nahawakan ko siya sa sinturon sa likurang bahagi, pero panay pa rin ang takbo niya. Kaya nagpadausdos na lang ako nang nakapaupo para mabigatan siya sa pagtakbo at hindi makaalis. Noong manghina ay bigla na lang siyang napalugmok sa lupa at doon niyakap ang sarili habang umiiyak at nanginginig. Nanay! Tulong! Tulong, nanay! Wika pa ni Lito habang nakatulala ang itsura na umiiyak pa rin. Bigla tuloy akong kinabahan dahil parang mababaliw na siya sa kanyang nakita. Agum, ano tinitingin-tingin mo dyan? Tulungan mo ako! Gumawa ka ng paraan! Ano bang paraan ang gusto mong gawin ko, Emong? Kung ano yung ginawa mo sa akin dati para hindi ako masyadong matakot. Emong, wala akong ginawa sa iyo para hindi ka matakot. Sadyang malakas lang talaga ang iyong dungan, kaya kahit natatakot ka sa nakikita mo, hindi bumibigay ang iyong katinuan. Anak ng daing naman, Agum. Anong gagawin ko rito? Isa ka ng tagapangalaga ng Trespiko ngayon, Emong. Gamitin mo ang kapangyarihan ng medalyon upang mapakalma ang takot ng iyong kaibigan. Ha? Paano ko iyon gagawin? Hindi ko alam, Emong. Ikaw na ang magdiskubre. Ha? Walang instruction manual? Umiiling-iling naman si Agum. Itinagilid ko si Lito, saka ako pumikit at nagdasal sa isip. At sinabi ko na hinihiling ko sa medalyon na pakalmahin ang kaisipan ng aking kaibigan. Tapos ipinatong ko ang aking kamay sa ulo ni Lito. Ilang saglit lang ay muling nanumbalik sa tamang wisyo si Lito. Emong! Emong! Nasaan yung halimaw kanina? Wika niya pa noong tumayo. Sabi ko naman, ayan pa rin oh. Ha? Bakit hindi pa rin tayo tumatakbo? Tsaka, anong nangyari? Parang may nagbago sa sarili ko. Sabi ko naman, ano, hindi ka na natatakot? Natatakot pa rin, pero hindi ko alam. Kalmado lang ang pakiramdam ko at wala akong balak na magtatakbo. Huwag ka na kasing matakot, Lito. Hindi ko lang gabay si Agum. Kaibigan ko na rin siya. At huwag na huwag mo siyang tatawaging halimaw. Hindi porket nakakatakot ang itsura niya ay halimaw na siya. Mas halimaw pa nga ang mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. Samantala si Agum ay walang ibang hinangad kundi ang protektahan tayo mga tao laban sa mga masasama. Partikular na sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Agum, kaway ka naman dyan. Wika ko pa. Itinaas naman ni Agum ang kanyang kanang kamay. Okay na, Agum, pwede ka nang bumalik sa iyong pagpapahinga. Uuwi na rin kami. Tumango lang siya at bigla nang nawala. Oh, tara na, Lito, umuwi na rin tayo. Wika ko pa sabay hila sa kanya. Grabe, Emong. Paano mo kinayang magkaroon ng ganong itsurang kaibigan? Ano ka ba, Lito? Maging ako man ay natakot din noong una kaming magkita ni Agum. Pero hindi ako nagtatakbo at nabaliw katulad mo. Ibig sabihin lang noon, mas matapang ako sa iyo.
Naku Lito, mukhang kailangan mo pang dagdagan ang tibay at tapang mo. Ha? Bakit? May isa ka pang nakakatakot na gabay? Hindi, kailangan mo ng tibay para sa ihahataw na walis ni nanay mo pag uwi mo ng bahay. Kasi ang dumi ng damit mo, puro putik. Ha? Lagot! Wika niya pa na mukhang mas nag-aalala na ngayon sa parusang nakaabang sa kanya kaysa doon sa pagkakita kay Agum. Habang naglalakad ay marami ng mga katanungan si Lito, pero sinabi ko sa kanya na marami pang araw at oras para pag-usapan namin ang mga bagay-bagay, lalo na tungkol sa mga tanong niya. Ang unahin na muna namin ay ang makauwi na kaagad, dahil pareho kaming malilintikan kapag inabot pa kami ng pagdilim sa labas. Pagkarating ko sa bahay ay abala si nanay sa kusina, kaya agad na akong umakyat sa aking silid at naglatag doon ng libro, papel at may ballpen sa ibabaw. Para kung sakaling magtanong si nanay kung kakauwi ko lang, ay sasabihin kong kanina pa akong nasa itaas at gumagawa lang ng assignment. Matapos kong magbihis ay agad akong umupo sa harapan ng maliit kong lamesa sa kwarto. Nararamdaman ko kasi ang yabag ng paa ni nanay na papunta na sa kwarto ko. Oh, kararating mo lang anak? Hindi po nay, kanina pa. Bakit hindi kita napansin? Nagsimula na po kasi ako agad sa pagbabasa nitong libro. Gusto ko nang gawin agad ang mga assignment ko para wala na akong gagawin mamaya at pwede na ako makapakinig ng drama sa radyo bago matulog. Ah, ganun ba? Sige, pagbutihan mo dyan ha. Umaba ka na kaagad kapag nakatapos ka na. At nang makapaghain na ako ng hapunan natin, maya-maya lang ay darating na rin si tatay mo. Opo, nay. Dahil nasa harapan na nga ako ng libro, kaya nagbasa na lang din talaga ako. Inaral ko na ang mga lesson na hindi ko nare-review. Hindi kasi natuloy ang test namin ng araw na iyon. Kaya laking pasalamat ko. May chance pa akong mag-review para hindi naman ma-zero. Kinagabihan ay naisip ko iyong nangyari kay Lito. Kinabahan talaga ako dahil akala ko ay tuluyan na siyang mababaliw. Pero kalaunan, iyong takot ni Lito sa pagmulat ko sa kanya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan ay siya din palang magiging daan para matuklasan niya ang kanyang bukasyon sa buhay na maging ganap na albularyo balang araw. Doon na kasi nagsimula ang kanyang pagiging mausisa sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan at lihim na karunungan. Ang naging kaibahan lang namin dahil hindi siya nagkaroon ng malalakas na gabay na puprotekta at tutulong sa kanya kagaya nila Agum at Amaya. Nagkaroon lang siya ng mga kaibigang duwende, agta at tikbalang. At kadalasan, impormasyon lang ang naibibigay noon sa kanya kung papaano gagamutin ang kanyang mga pasyente. Hindi rin kasi biro ang magkaroon ng gabay. Kadalasan ay kailangan dumaan muna sa matinding pagsubok at ang gabay mismo ang pipili sa iyo. Hindi yung ikaw ang maghahanap at pipili sa kanila. Kagaya na lamang ng kwento namin ni Agum at Amaya na sila mismo ang lumapit at pumili sa akin para maging gabay ko. Ganun pa man, naging mahusay pa rin naman na manggagamot si Lito, lalo na sa pagpapaalis ng masasamang espiritu na gumagala sa mga tao. Naging popular din siya sa kanyang pagiging manghihilot, lalo na sa mga bata, dahil hindi siya masakit manghilot. Hindi kagaya sa kadalasang masasaksihan sa ibang mga albularyo na nanghihilot ng mga bata na namimilipit talaga sa sakit ang batang hinihilot. May sarili siyang estilo at magaan ang kanyang kamay. Kaya maging ang mga ginang at mga dalaga ay siya ang pinupuntahan para ikonsulta ang kanilang mga karamdaman na hindi masagot ng mga doktor. Ang estilo ng kanyang panggagamot ay kakaiba sa mga pangkaraniwang albularyo na madalas gumagamit ng mantra o orasyon. Iyong kay Lito ay mga natural na pamamaraan
Herbal na mga halaman ang kanyang kadalasang gamit, kaya nagkaroon din siya ng malawak na bakuran na may tanim na iba't ibang mga halamang herbal na siyang kanyang ginagamit sa panggagamot. Balik na tayo sa kasalukuyan. Kinabukasan, pagkalabas ko ng bakuran namin para pumasok sa eskwela, ay nakita ko si Lito na nakatayo na rin sa harapan ng bakuran nila. Hinihintay ako. Malawak ang ngiti nito sa akin. Emong, kumusta? Nag-review ka? Baka ngayon kasi matuloy ang test natin eh. Abay, oo naman. Kailangan kong bumawi kina nanay at tatay. Basag na basag kasi ang reputasyon ko dahil doon sa pagsisinungaling ko para pumunta sa bundok. Gusto kong maibalik ang tiwala nila sa akin. Sisimulan ko ang pagpapakitang gilas sa mga grades. Nice! Ayos yan ah. Albularyo na, matalinong estudyante pa. Sagot niya naman na malawak ang ngiti, sabay nagsimula na kaming maglakad. Kumusta ang tulog mo kagabi, tol? Tanong ko pa rito. Ayos naman. Akala ko nga babangungutin ako at makikita ang nakakatakot na mukha ni Agum. Ano ka ba? Anong tingin mo kay Agum? Masamang nilalang na gumagambala sa panaginip? Nasa panig siya ng kabutihan at nakatuon nga siya sa pagprotekta sa atin, hindi sa pagdalaw sa panaginip upang magbigay ng bangungot. Mukhang tama ka naman dyan, tol. Maayos ang tulog ko eh. Walang panaginip. Kaya nakapagpahinga talaga ako ng mabuti. Ano Emong? Meron ba tayong bagong misyon? Ah? Anong tayo? Kahapon lang takot na takot ka nung makita si Agum. Tapos ngayon, may bala ka nang sumama sa mga misyon ko? Hehehe. Oo tol eh. Natakot nga ako. Pero hindi ko alam sa sarili ko. Nakakaramdam na ako ngayon ng excitement eh. At gusto ko nang sumama sa mga misyon mo. Sigurado ka dyan? Oo nga tol. Baka naman pag nagkabukingan, ilaglag mo ako. At aminin mo kay nanay, lahat ng mga pinagagawa natin. Alam mo namang mahirap ito ipaliwanag. Kaya dapat atin-atin lang ito. Huwag kang mag-alala tol. Buo na ang loob ko. Kasangga mo na ako sa lahat ng mga bagay mula ngayon. Lalo na kung tungkol sa kababalaghan. E di sige, kung sigurado ka na talaga dyan, e di tanggap ka na bilang apprentice ko. Wow, ikaw ang master, tapos ako ang apprentice? Oo, bakit? Ayaw mo maging sidekick ko? Ay, hindi naman sa ayaw tol. Pero para naman akong pilay-alalay noon. Baka naman pwedeng partner in crime na lang para hindi masagwa pakinggan. Eh di sige, pareho lang naman yun eh. Ano na palang next move natin tol? Tanong pa nitong muli. Babalikan natin mamaya si Glenda sa ospital. Mag-aabang tayo ng pagkakataon para muling makapasok sa kwarto niya. Gagamutin ko na siya at itutumba ko yung mangkukulam na nagpapahirap sa kanya. Sige tol, in ako dyan. Sana pauwiin tayo ng maaga ni Ma'am Santos no? Para hindi tayo magahol sa oras. Pero tol, paano tayo makakasingit uli doon? Eh malamang may guard uli na nagbabantay. At maaaring naroon din ang nanay ni Glenda nagbabantay sa kanya. Siguradong binabantayan nila si Glenda buong maghapon at magdamag. Mahabang litaniya pa ni Lito. Huwag mo nang problemahin ang mga bagay na yan tol. Napag-isipan ko na yan. Tignan na lang muna natin ang sitwasyon kapag naroon na tayo. Alam mo naman siguro ang kasabihan, di ba? Let's pass the bridge when we get there. Di ba tama yun? Wow, ang lalim mo na ngayon mag-isip tol ha. Abay oo naman. Kailangan hindi tayo padalos-dalos. Wika ko pa. Pagkarating sa classroom, ay nakatutok na kami sa kanya-kanya naming notebook. Gusto ko kasing mag-quick review para masigurong wala akong makakalimutan sa mga inaral ko. Ilang saglit pa ay nagsimula na ang klase namin. At sa huling subject namin ay nag-exam nga kami. Mabilisan lang at pinauwi na rin kami agad. Masaya ako dahil lahat ng tanong ay nasagot ko at tiwala ako sa mga nailagay kong sagot. Kung hindi man ako perfect, hindi lalampas sa 3 ang mali ko roon. Sa isip-isip ko pa noong lumabas ako ng classroom, nakasunod na rin agad sa akin si Lito.
Saan na tayo nito, Emong? Di sa ospital na, gaya lang napag-usapan natin kanina. Sigurado ka, tol? May naisip ka ng plano? Ano ka ba naman, Lito? Kilala mo naman ako, di ba? Lagi ako nakakaisip ng paraan sa lahat ng sitwasyon. Tsaka, hindi ito ang unang pagkakataon na papasok tayo ng ospital, di ba? Kaya sisiw na sa atin yun. Magmamatsyag lang muna tayo saglit bago umisip ng hakbang. Pagmamayabang ko pa kay Lito, malakas na ang loob ko dahil inisip ko na may proteksyon naman ako at nariyan si Agum na pwede kong matawag sa oras ng kagipitan. Uy, Emong, siguraduhin mo lang ha na hindi papalpak ang mga plano mo. Kapag tayo nabulilyaso, mapapalo talaga tayo ni nanay. Mabuti sana kung katulad mo ako na may anti-palo protection ang balat. Oo, tol, ako nga ang bahala. Magtiwala ka lang sa akin. Sinisigurado kong magiging maayos din ang lahat. Taas noong sagot ko pa sa kanya. Habang naglalakad kami papuntang ospital, ay sinimulan kong ikwento kay Lito ang tungkol sa nalaman ko sa nanay ni Glenda. Pero paulit-ulit ko siyang binabalaan na huwag magkikwento sa iba. Lalo na sa reyna ng mga tsismosa na nanay niya. Gayunpaman, meron din akong ipinag-aalala at hindi ako sigurado. Ito ay kung katulad ba si Glenda ng nanay niya. Ayokong isipin ang bagay na iyon, pero gusto ko pa ring malaman ang katotohanan. Baka sumabog ang puso ko kapag sumambulat sa akin ang katotohanan na aswang rin pala si Glenda katulad ng nanay niya. Pagkarating namin sa ospital, as usual, naroon pa rin ang mga gwardya. Dala-dalawa pa nga ang nakabantay sa harapan ng entrance. Tol, pako na tayo rito. Wala tayong mapapasukan, no? Wika pa ni Lito. Kahit pinanghihinaan siya ng loob, ay hindi yun naging balakid sa akin para makapag-isip ng paraan. Nagtaka si Lito nang hilahin ko ang kanyang kamay. Saan naman tayo pupunta, Emong? Tanong pa ni Lito. Basta, sumunod ka na lang. Umikot kami sa likurang bahagi ng ospital at pagkarating sa pinakabandang likod ay nadatnan naming nakabukas ang pinto sa fire exit. Yung hagdan na pataas ay hindi gaanong kahaba, kaya madali lang para sa amin na akyatin iyon. Nagpalinga-linga ako sa paligid pero wala naman kaming napapansing tao, kaya nagsimula na kaming umakyat sa bakal na hagdanan. Maswerte lang kami na nakabukas iyon. Marahil nakalimutan iyong isara ng kung sino mang nagpunta roon. At kung wala talaga kaming mapapasukan, ay baka mapilitan akong tawagin si Agum para pagbuksan kami mula sa loob. Nalaman ko ang pintong iyon noong una naming punta roon at naglalakad kami sa second floor. May napansin kasi akong nurse na lalaki na nakatayo doon habang palihim na humihitit ng yosi. Pazigzag ang hugis ng hagdan tapos may maliit itong platform sa ibabaw na gawa din sa bakal na kung susumahin ay para lang siyang maliit na balcony. Pwedeng mapagtambayan ng mga gustong sumagap ng sariwang hangin. Noong makapasok na kami ay iniwan naming hindi nakalak ang pinto para kung sakaling mabukuman kami ay meron pa rin kaming emergency exit na hindi basta-bastang mapaghihinalaan. Habang naglalakad sa koridor ay ganun pa rin ang eksenang bumungad sa amin. May mga pasyenteng nakahilera sa labas ng mga gilid. May mga karayom na nakatusok sa kanilang mga kamay. Lahat ay matamlay at walang kabuhay-buhay. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami malapit sa silid ni Glenda. Ngunit nadismaya kami nang matanaw sa labas ng kwarto ang isang may edad na lalaki. Medyo matanda na ito. Kaya naisip kong malamang ito ang tatay ni Glenda. Matikas ang pangangatawan at may pagkadisente kong manamit. Halatang mga nasa early 40s pa ito. Nakaupo siya sa isang bench sa harap ng silid. Ngunit napansin kong para itong umiiyak. Kinabahan ako bigla dahil baka may nangyari ng masama kay Glenda
kaya iyon umiiyak. Paano yan, Emong? Mahihirapan tayong makalusot sa lalaking iyan. Kahit pa siguro sabihin natin kaklase tayo ni Glenda, baka pagbubugbugin lang tayo niyan kapag nagpumili tayong pumasok. Wika pa ni Lito. Hindi ako makasagot dahil nablangko bigla ang utak ko nung mga oras na iyon. Kumakabog ang dibdib ko sa kaba sa pag-iisip na baka may mali akong nagawa kay Glenda noong tangkain ko siyang gamutin. At iyon ang naging dahilan kaya may nangyaring masama sa kanya. Pero makalipas ang ilang saglit, ay nakita kong sumilip si Glenda sa pinto at nakangiting tinawag ang kanyang ama. Nagulat ako dahil maaliwalas na siyang tignan. Wala na ang mga pantal sa kanyang braso, pati na ang maliliit na bukol sa kanyang mukha. Lahat iyon ay natuyo na. Ay, salamat. Akala ko may nangyari ng masama sa kanya. Mahilang bulong ko pa na narinig din pala ni Lito. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang bumuti na ang kalagayan ni Glenda. Sa wakas, hindi na kami malalagay sa alanganin sa kakapuslit na makapasok sa ospital para gamutin si Glenda. Para akong nabunutan ng tinik sa mga oras na iyon. Subalit ang ipinagtataka ko lang ay kung papaano ito gumaling agad, gayong hindi ko pa naman naalis ang sumpa. May ginawa kaya iyong mangkukulam o kusa niya na lang tinanggal dahil baka gustong ilipat sa akin. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang tapikin ako ni Lito sa balikat. Naiirita akong bumaling sa kanya, ngunit napansin ko parang may gusto siyang sabihin. Ginamit niyang panturo ang nguso niya kaya sinundan ko ito. At namataan ko si Glenda na lumabas na ng silid kasama ang mga magulang niya. Sinalubong sila ng doktor at kinausap iyon ng tatay niya habang nakangiti ang mag-anak. Mukhang madi-discharge na si Glenda, kaya natuwa ako sa resulta. Ngunit may isang bagay akong nadama na hindi mabuti. Yung pakiramdam na parang may hindi magandang mangyayari. Ganun ang nararamdaman ko habang pinagmamasdan ko si Glenda. Kumakabog ang aking dibdib na parang may mga kabayong naghahabulan dito. Umalis agad ang doktor matapos makausap ang tatay ni Glenda. Napansin kong pumasok ang mag-asawa sa loob ng kwarto. Mukhang may kukunin yatang mga gamit, kaya naiwan sa labas si Glenda. Nagpagala-gala ito ng tingin sa paligid hanggang sa magtama ang paningin namin sa isa't isa. Ngumiti ako sa kanya at kumaway. Ngunit sa halip na gumanti ng ngiti, ay umiwas ito ng tingin sa akin. Nalungkot ako siyempre, pero sa kabilang banda ay nauunawaan ko naman siya. Baka nagalit iyon sa akin dahil sa ginawa ko sa kanya na masakit na paraan ng panggagamot, kaya hindi ko na masyadong dinamdam ang pag-isnab nito sa akin. Ang mahalaga ay naging maayos na ang kalagayan niya. Pagkaraan ng ilang minuto ay lumabas na rin sa kwarto ang mag-asawa, dala ang mga gamit at lumakad na sila papababa ng ospital. Hinatid ko lang ng galaw si Glenda habang unti-unti itong nawawala sa aking paningin. Huwag mo na yung isipin, Emong. Ang importante ay magaling na siya. Maging masaya na lang din tayo. Wika pa ni Lito, sabay tinapik na ako nito sa balikat. Mukhang napansin agad ng loko na nalungkot ako sa pag-isnab sa akin ni Glenda. Tumango lang ako sa kanya at bahagyang ngumiti. Nagpasya na rin kaming umalis sa ospital pagkalipas ng ilang minuto. Doon kami uli dumaan sa fire exit kung saan kami pumasok. Pagkababa ay naabutan pa naming sumasakay ng kotse si Glenda. Nakangiti itong pumasok sa loob habang inaakay siya ng kanyang ama. Sumampa sa driver seats ang kanyang ama, tapos humarurot na agad ng pag-alis ang sasakyan. Hinatid ko lang ito ng tanaw, pero nagtaka ako nang may isang matandang babae ang nakasuot ng itim na belo at nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa kotse nila Glenda habang papalayo. Nakatayo ito sa gilid ng sidewalk.
Sinundan niya ng tingin ang sasakyan habang papaalis ng ospital. Umalis din ito kaagad, makaraang maglaho sa paningin niya ang kotse ni Glenda. Nagdududa ako sa ikinikilos ng matanda, kaya naisipan kong sundan ito kung saan man siya papunta. Uy, Emong, saan ka na naman pupunta? Dito kaya ang daan papauwi? Pagtatakang tanong pa sa akin ni Lito. Tol, mauna ka nang umuwi, may pupuntahan lang ako saglit. At kapag nakita mo nga pala si nanay, sabihin mong may dinaan lang ako. Bilin ko pa kay Lito. Hahabulin niya pa sana ako, pero nakatawid na ako sa kabilang kalsada. Umuwi na lang tuloy si Lito nang mag-isa. Patuloy naman ako sa pagsunod doon sa mahiwagang matanda. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento na tungkol sa naging karanasan ni Ka Emong, ang taong naging tagapangalaga ng isang medalyon na tinatawag na Tres Pico Dignum. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.